Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang spoiler para sa chapter 1111 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga malalaman natin? Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano, simulan na natin. Let's go! Ang spoiler nga na nahanap natin ay medyo mahaba kaya marami tayong malalaman mga katambay. Pero yung title nga ng chapter ay hindi pa nasabi kaya mga kaganapan pa lang sa chapter ang malalaman natin. At okay lang naman yun dahil baka next day ay ilalabas na din at susunod na nun ay yung chapter kaya mag-enjoy na lang tayo dito sa spoiler na nahanap natin. Dahil 3 weeks break ang One Piece, mahaba-haba yung aantay natin pero marami pa tayong video na ilalabas. Mga theory, predictions, kaya abang lang kayo dito sa channel. Anyway, eto na. Nasabi nga dito sa spoiler na yung isa nga daw sa mga Gorosei ay gusto nito na mapasok yung Labo Face. Pinipilit nga nito na sirain daw yung barrier o makapasok mismo doon sa barrier. Ang tingin ko nga dito ay si Saint Mars pa din yung gumagawa nung pagbangga sa barrier dahil 'di ba mabilis mag-heal yung mga Gorosei na to. Kaya easy lang sa kanila na banggain ng banggain yung barrier hanggang sa masira yon. Talagang gusto nila mapigilan si Vegapunk. Yung laban nga daw sa pagitan nila Zoro at Lucci ay natapos na pero itong si Lucci daw ay nandun pa din sa pwesto niya at nakatayo. Ano kaya ang nangyari kay Lucci? Pwedeng nag-iisip to na hindi na talaga niya kaya itong tropa ni Luffy na dati binubuli niya lang. Partida awaken pa siya niyan. Tinalo lang siya ni Zoro ng isang atake. Madami din talaga kasing pinagdaanan sila Luffy kaya talagang lumakas na sila. Lipat tayo, dito naman tayo kay Luffy. Etong dalawang giant nga daw nakasama ni Luffy, syempre sila Dory at Brogy to. Nagtanong nga itong dalawa kay Luffy ng tungkol kay Nika. Pero itong si Luffy naman ay hindi daw maintindihan yung mga sinasabi nitong dalawang giant. Siguro hindi nito kilala kung sino si Nika. Kulit talaga ni Luffy. Medyo bago pa din kasi yung powers ni Luffy. Dapat ma-explore pa nito yung buong kapangyarihan niya. At kung sino itong si Nika at Joy Boy. Laban na. Si War Curie nga dito ay naglabas o nagbuga ng malaking alo ng haki na pinagtaka nga daw nitong si Luffy at natawa pa nga daw ito. Itong dalawang giant ay pinigilan nga yung atake ni War Curie. At kasabay nun, si Luffy nga daw ay gumawa ng baseball bat at pinalo yung isa sa mga Gorosei na malamang si War Curie to at naka-home run nga daw itong si Luffy. Naku po, ang saya makita niyan. Binubuli lang ni Luffy yung mga Gorosei. Lipat tayo, itong Straw Hat Crew naman ay malapit na doon sa barko ng mga giant para nga makatakas na. Safe na sila. Ang mahalaga makatakas tong mga to para hindi mag-alala si Luffy dahil sila Luffy madali lang makakaalis yan doon. Pero hindi mangyayari ulit yung takbuhan na yan dahil kinakaya na ni Luffy yung mga Gorosei. Ang mga Marines naman dito ay kinakausap nga nila itong si Kizaru na nakahandusay pa din doon. Sinabi nga ng ilan sa mga Marines na magpahinga na nga lang daw si Kizaru. Nako, di pa tayo sure kay Kizaru kasi baka biglang sumali na naman yan dahil hindi pa tapos yung laban. Sana kung sasali siya, kumampi na siya kay Luffy at tulungan niya sila Bonnie na tumakas. Eto na, ang panghuli. Sa last page ng chapter ay makikita daw natin dito itong Iron Giant. Nagising na at nakatayo na. At ang unang mga salita na sinabi daw nito ay I'm sorry Joy Boy. End of the chapter. 3 weeks break. Okay, isang magandang spoiler na naman ang nakita natin. Maraming naganap at patuloy pa din yung laban at mukhang kinakaya nitong dalawang giant at ni Luffy yung mga Gorosei. At nasabi din na itong Iron Giant ay gising na at nagsusori nga ito kay Joy Boy. Sana ay sumali din ito sa laban para hindi masyadong lugi sila Luffy. Nakaka-excite yan. Abang-abang na lang sa full chapter mga katambay. Malapit na yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na.